muli. Welcome back ulit. Acts of the Apostle po. Ako si Edward. Again, sa Colorado kami ngayon and we're here again for another series was Bible study natin. Welcome. If this is your first time, welcome po. And don't forget to like us at the end also. Opo, at saka subscribe. Pangalan ko po, kamusta po? Pangalan ko po si Michelle. Nagpapasalamat po kami sa time ninyo na pagtangkilik niyo sa aming ministry at sa aming recording po. God bless you po. Si Norma ho, ito, pasalamat ho kami sa inyong matyagang pagsubaybay sa ating pag-aaral ng Biblia. Amen. Kada linggo. Amen. Magandang araw po uli, si Carol. Tabayanan niyo lang aming pagtuturo ngayon. Magiging interesado kayong mabuti. Amen. Babalikan po natin yung mga nakaraang araw po ng nakaraang linggo na pinag-aralan po natin. Pinag-usapan po natin ang covenant po ng Panginoong Ama kay Moses at pinag-usapan po natin kung ano po yung mga iba. Binasa lang po natin yung Ten Commandments po. Napag-aralan po natin yon kung ano po yung first 10 na commandment mo ng Panginoon. At sa chapter 24 po, verse 3, na lumagda po at sinabi po ng people of Israel na gagawin po nila lahat po ng kautusan na binigay ng Panginoong Ama na para pong naging agreement na po nila o ano ba yung tipan. Yun po yung tipan, the law of Moses na tipan po o agreement po o covenant ng Panginoong Ama through the people of Israel at through Moses, through faith and obedience of Moses. Ngayon po, pag-uusapan po natin kung ano po yung kasama sa tipan na yon, kung ano po yung kasama. Nalala po ninyo, pinag-usapan po natin ang covenant po ng Panginoon Ama, hindi po yung nagsisimula nang dahil lang po sa nag-utos lang yung Panginoong Ama o na wala po. Makikita po natin sa throughout the history po, since Adam and Eve, na ang Panginoong Ama po, nag-i-establish siya ng covenant sa tao nang dahil ho sa obedience, relationship, at saka sa faith ng tao. Doon po nanggagaling yung covenant ng Panginoong Ama. At sa faith and obedience po ng tao, nabibuild po ang relationship between God, personal relationship between God and that person. So lahat po yun, applicable po yun up to now sa atin. So with faith and obedience, nagkakaroon po tayo ng personal relationship sa Panginoong Ama. So, ang isa pong bagay na nakalimutan ko po ay nakalimutan po namin ang opening prayer pala. Since nag-review po ako, mag-opening prayer si Carol, tapos magtatalakay na po tayo. Okay. Father in heaven, Lord, we thank you again, Lord, sa araw na ito ng pagsasaliksik ng inyong salita, Panginoon. Inaanyahan namin na again ang Espiritu Santo upang manguna sa aming pagtuturo, liwanagin ang mga isipan namin upang maintindihan namin, Lord, ang inyong mabuting balita, inyong kautusan, at bigyan niyo kami ng wisdom, Panginoon, para may apply ito sa araw-araw na pamumuhay namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So ngayon po, linggo na to, tatalakayin po natin ang blessing and cursing that comes with the law. Sa bagong covenant po, sa new covenant, pag-aaralan po natin yun later on. Kaya po natin ginagawa to, lahat po ng history about the tipan ng Panginoong Ama sa mga nakaraan pong mga tao niya, mga prophets po na ginamit niya, ay dahil po sa introduction po iyon, up to now, nag-i-introduce pa rin po tayo ng plan of redemption ng Panginoong Ama na mga pag-uusapan ho natin sa New Covenant. So, pag-uusapan ho natin kung ano po yung cursing and blessing na kasama ng disobedient dahil sa pagsuway sa kautusan, which is the 600 and some law that was established through Moses. Pag-usapan po natin yun, magsisimula po tayo. Kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin ang inyong mga Bible sa Deuteronomy chapter 28. Magsisimula po tayo sa verse 1. Babasahin po natin. I want to read this instead. Yun na lang. Here. So verse 20 po, sinabi mo rito is, Now it shall come to pass, if you are diligently obey the voice of the Lord your God,
to observe carefully all his commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. So, yung pag-usapan lang ho natin, ano ho yung number one na sinabi ng Panginoon doon na key requirement doon. Sinabi dito, if you obey, and ano yun, sinabi niya, keep my commandment. Diba, sinabi niya dito, I command you today that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Yun po, isa niya sa pangako niya. Kung may kondisyon, kung susundin nyo at i-obey ninyo ang lahat, 600 something law. 613. 13? Na law na sinabi ng Panginoon. So, ngayon ho, sasabihin natin dito kung ano yung blessing. Kapag sinubay nyo lahat yung 600 plus na yun. Diba? Says here sa verse, sa verse 3, blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Blessed shall be the fruit of your body, and produce of your ground, and the increase of your herds, and increase of your cattle, and offspring of your flocks. Blessed shall you be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face, and they shall come out against you one way and flee before you 7 ways. The Lord will command the blessings of you in your storehouses and in all to you which you set your hands, and he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. The Lord will establish you as a holy people to himself, just as he has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in his ways. Then all the people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and the produce of the grounds in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. You go? 14. Chapter 14. No, continue. Up to 14. The Lord will open up to you his good treasures, the heavens, to give the rain to your land in the season, and bless the works of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Hinto tayo doon. Ano ng version? 28:12. Sinabi po ng Panginoong Ama dito. Sinabi po niya, 28:12, gusto ko lang pong emphasize to, the Lord will open the storehouse of the skies where He keeps the rain. Alam po ba natin kung ano po yung storehouse ng heaven? Kung ano po yung storehouse ng Diyos Ama? Unending po ang storehouse ng Diyos Ama. Ang blessing po na manggagaling sa Diyos Ama when He opened, ang kasabihan po when He opened the gates of heaven and release His blessing to you. That's releasing His storehouse. Yun po yung lahat ng blessing na kaya niyang i-pour at kung gaano karaming blessing yung willing ninyong i-receive. Nandun po yung i-emphasize ko po, yung willingness po nating i-receive ay kaya pong ibigay ng Panginoon na magagaling po sa kanyang blessing, sa kanyang storehouse. Tapos po sinabi po sa niya na kung saan niya kinikip yung rain, and He will send rain on your land at just the right time. So, hintayin po natin yung, i-emphasize po natin, at just the right time. Karamihan po sa atin, nanghihingi ng blessing, gusto ngayon na. Gusto namin ngayon na, kailangan namin yung blessing. Pero, at just the right time. Lord is never late, He's always on time. He will make you successful in everything that you do. Stop po tayo doon. He will make you successful, hindi po nagpiperiod doon, in everything that we do. We have to do something for us to be successful. We cannot just be successful and not do anything kasi po hindi po nag-period doon. Sinabi po, gagawin niya tayong successful sa lahat ng bagay na gagawin natin. So we have to do something.
You will have plenty of money to lend to others, sinabi niya, other nation, but you won't need to borrow any for yourself. Kasi po, dahil po sa sufficiency, dahil po sa overwhelming na pagbibigay ng Panginoon sa atin, if we obey the 600 something law of God. Dito po, sinabi po niya, tuloy, mahal. Well, I wanna add that one also. Gusto mo dagdag ko, di ba? Kung nandyan ako ka sa Pilipinas, di ba, o sa mga kayo ngayon, all you have to do is look up to the heavens. Hindi nyo na measure yan eh. Is unmeasurable ho. Yun yung blessing na binibigay niya ho sa atin yan eh. Saka yung huli nung sinabi ni Mrs. ko, you shall lend to many nations. Kung isipin nun natin yung nation, you shall lend to many nations. Usually, yung mga kings ang may-ari ng mga nations. So, para sinasabi niyo na rin sa inyo na you are kings and queens under God. Diba? So, we will proceed also, verse 13. And the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not beneath. If you heed the commandments of the Lord, your God, which I command you today, and are careful to observe them. So you shall not turn aside from any of the words which I command you this day, to the right or to the left, to go after other gods, to serve them. Amen. So, inulit na naman po niya dito sa verse 14. Sinabi niyo po, so you shall not turn aside from any of the words which I commanded you this day. Turning aside is forgetting. Turning aside is like neglecting. Parang if you're just turning aside, parang nandyan, pero baliwala, binabaliwala. Ini-ignore, no? Turning aside yung covenant ng Panginoon o yung commandment ng Panginoon. And then God said, which I command you today, and be careful to observe them. Sinabi niya. Balik lang po ako sa 12. Kasi sinabi po niya sa 12, the Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give you the rain to your land in its season. So sinabi po natin sa Matthew, ang dasal po natin is, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will, remember, in His time, thy will be done on earth as it is in heaven. So kung ano po yung available sa atin sa heaven later on down the road, available din po na kayang ibigay ng Panginoong Ama sa atin today, lahat po ng treasure, lahat po ng blessing na kaya niyang ibigay. Pero ang condition po ay nasa 15. Sinabi po niya, but it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, all, hindi po sinabing 1 or 2 or 3, all of His commandments, and His statutes, which I command you today, that all the curses will come upon you and overtake you. Ang sinabi po niya dito, kasi yung Tagalog Bible natin. Ayan. Nasa verse 15 po tayo ng 28. Sinabi po niya sa 15, ngunit kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos na sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ano po yung mga sumpa na yun? Si Sister Carol po ang magtatalakay nun. Okay, so punta tayo, pag-usapan natin itong mga curses. Alam natin yon. Alam natin na may mga curses, miski hindi ka nagbabasa ng Biblia, nababanggit ng mga tao yon. Bakit ito nangyayari sa buhay namin? May mga sakit, may mga pagkukulang ganito. Bakit sila mukhang blessed na blessed? So, alam nila na, ano ba, sumpa ba kami o kung paano? So, ngayon, sa pagbuklat natin nito at pag-aaral ng curses na nakasulat dito, malalaman natin kung ano yung mga curses na yun at kung bakit. So, tama, yung sinabi nga ni Michelle, based on the Word of God, na make condition yung blessings, na ang daming blessings na pwede ipagkaloob ng Ama, Diyos Ama, meron ding cursings sa pagsuway o pag hindi pagtupad ng kanyang kautusan. So, hindi automatic yung blessings na yun. Kailangan meron tayo. Sundin, sa Old Testament, ibinigay niya itong mga rules na ito upang sundin. Pag sinunod nyo, may blessings. Pag dinisigan nyo, dinisibay. Parang katulad tayo yung dating mga natin, di ba?
pag sumunod yung mga anak sa atin, sa mga pinag-utos, may blessing sila. Pero kung kung sinaway nila, may punishment. May punishment, ganon. Okay, so umpisa natin yung verse 15 is it shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord your God to observe carefully all His commandments and His statutes which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Katulad ng blessings sa obedience, na-overtake tayo ng blessings ng Panginoon kapag sinusunod natin. Ganun din yung curses, ma-overtake tayo. Ma-overtake yung mga tao na binigay niya itong kautusan niya nung panahon noon, kung hindi nila susundin itong lahat ng kautusan, hindi lang isa, hindi lang, lahat, complete. Kung halamang 615 yung kautusan dito, kung walang palya, ni isa doon, hindi mo dapat isuway dahil kung hindi, Kailangan lahat ng 600 something Oo, perfect. Sundin mo. Perfect, kailangan may perfect Mamiss score mo ka yung doon. isa, na-miss mo na lahat. Oo, ganun ka-stricto. Ganun Mas ka-strict. hindi. Kasi sinabi niya, all. All. Hindi yung sinabing 99% lang. Hindi. No. 100%. So anyway, sa Deuteronomy 28 verse 16, sabi dito, cursed shall you be in the city and cursed shall you be in the country. Kapag hindi sinunod to, no? Kasi, also, you shall come to pass. Okay. Sige lang. If you do not obey the Lord, the voice of the Lord your God to observe carefully all His commandments and statutes we command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Number 16, cursed shall you be in the city, cursed shall you be in the country. So kahit saan kayo magpunta, sa syudad, sa country, ano yung country, yung country, gano'n. Sa country, kung ano man yung country nila, Yung bansa. Pilipinas, bansa nila. City and country. Okay. Sa city nila, sa country, sa... Kung hindi nyo susundin yung mga pinag-utos niya, eto yung mga curses na darating. Kahit sa kayo magpunta, kahit ba nakita nyo na, mukhang maganda magpunta dito sa lugar nito, let's say sa Mindanao, o sa Davao, o sa dahil dito magkakaroon ka ng magandang business, magandang future, gano'n. Pero kung hindi naman nasusunod itong mga kautusang ito, paano ba natin i-isolate yun na, i-specify na ito kasing mga ilo na to sa Old Testament, sa mga Jew, sa ito yung lumang tipan. Lumang tipan to. Okay. Tandaan po natin ito, lumang tipan po itong pinag-uusapan natin. At saka sino po ba yung lumagda dito? Ang lumagda po dito, nag-agree po ay yung Israelites. Mga Israelites. Sila po yung original po na lumagda po dito o nagkaroon ng... Pero applicable po to sa lahat. Didiscuss po namin, didiscuss natin kung kanino applicable yun later on. Okay. Pero lahat po to, kung hindi po ninyo, sasabihin ko na po, kung hindi po ninyo tinanggap si Jesucristo na maging Diyos na takpagligtas, applicable po sa inyo itong law. Whether you're Jew, whether you're kung ano pang lahi nyo o ano, applicable po to lahat po ng nilalang ng Panginoong Ama. Unless you receive Christ as your Lord and Savior, then doon po papasok ang new covenant sa buhay ninyo, which is through Christ Jesus. Pag-uusapan po natin yun. Kasi kailangan maliwanagan nila ito na, anyway, yun nga, explain mo na. So anyway, ito yung mga curses na sinasabi sa Biblia. Cursed shall you be in the city, cursed shall you be in the country, cursed shall be your basket and your kneading bowl. Minsan yung mga basket, yung sa kitchen o yung harvest mo. Basahin mo to, Sister Carol. CEVO itong, ito po yung verse ng contemporary English version para mas madali pong intindihan. Okay, simplified. Mas simplified po. 28:15, Israel. Yeah. Today, Dito ka na sa number 16. 16. Your businesses and farms will fail. Correct. Modern to, Modern no? nga modern siya. Maganda. Okay, terminologies. You won't have enough bread to eat. Ito yung mga curses. Ito yung mga curses. Sa Kapag hindi sinunod, sinunod, ito yung mga curses. yung sa iyong tipan. You will have only a few children, your crops will be small, and your herds of cattle and flocks of sheep and goats won't produce many young. The Lord will make you fail in everything you do.
No matter what you try to accomplish, the Lord will confuse you and you will feel His anger. You won't last long and you may even meet with disaster, all because you rejected the Lord. The Lord will send terrible diseases to attack you. Ito, mga sickness, diseases, and you will never be well again. Walang healing. You will suffer with burning fever, swelling, and pain until you die somewhere in the land that you captured, that you are captured. The Lord will make the sky overhead seem like a bronze roof that keeps out the rain. The ground under your feet will become as hard as iron. Your crops will be scorched by the hot east wind. Ito yung sa mga, let's say, yung sa mga agricultural, yung nature ng trabaho. Oo. Eh, di ba, kapag tigang yung lupa, dahil walang rain, ito yung mga curses, kasi paano ka ha-harvest nun, paano ka mag-plant. So, marami pa siya, He will send dust. Sa makatuwid, kung may time kayo, basahin po ito, ninyo. kasi mahaba ito. Oo. Pero, Actually, buong remaining chapter of verse Deuteronomy 28, talaga pong tuloy-tuloy po yun. Lahat po yung curses na yun. Napakarami po nung curses na dahilan. Especially po, yung last na binasa ni Sister Carol dito, sinabi, the Lord will make you suffer with disease that will cause oozing sores or crusty itchy patches on your skin or boils like ones that are common in Egypt, and there will be no cure for you. You will become insane and go blind. The Lord will make you confused. Tapos, ang isipin po niyo sa dami po nito, nang dahil lang po yun sa isang dahilan, dahil na-miss ninyo yung isa sa 600 something law. So, sa first 10 commandments lang po, ilan po ba sa atin na nakakamiss nun araw-araw? Yun lang, huwag niyong pag-usapan yung neighbor ninyo. Huwag kayong magbabanggit ng hindi maganda sa neighbor ninyo. Na-miss na natin yun. Kasi po, kagaya po ng sinabi ni Paul, sa sinabi po ni Paul sa kanyang teaching po sa Galatians, which is we're gonna pag-aaralan po natin ito sa susunod. Tina-touch base lang ho namin ang dahilan ho na binanggit namin to. In fact, before I do that, Ed I think wants to read 60. Parang sinamarize na ho lahat to. Pagsimula tayo sa Deuteronomy 28 ho. Tapos pumunta tayo sa 58. Magsimula ho tayo sa 58 to 61. Babasahin ko lang ho ito sandali. So kung magsimula tayo sa 58, sinabi ho rito, parang summarize ho ito. You must obey everything in the book of God's law because if you don't respect the Lord, He will punish you and your descendants with incurable diseases, like those you were so afraid of in Egypt. Remember, the Lord decides to destroy your nation. He can use any disease or disaster, not just once, written in the book of God's law. So parang sinamarize ito ng lahat ng law, pang nagsimula ko tayo kanina, parang yung pinaka-basic na ho talaga na huwag yung gagawin mo. So, ang dahilan ho kaya ho natin binasa itong hindi ho to scare everyone, kung hindi ho, para ho ibigay sa lahat po ng nakikinig ngayon at lahat po ng sumusubaybay sa amin, ang good news. Yun ho ang gospel. Yun ho ang new covenant na binigay po, tinalaga po, na dahil po sa sacrificial lamb, once and for all, ng ating Panginoong Hesukristo. Na naging dahilan po kung bakit ho ngayon nag-aaral tayo, ay para humalaman ho natin kung ano po talaga ang good news. Dito po sa Old Testament, makikita po natin na napakabait po ng Panginoong Ama. Pero sa kanya pong relasyon sa mga tao, nang dahil po sa hindi pa po dumating ang Panginoong Jesus, meron pong itinalaga po niya ang commandments, kung hindi ang book of law. Kung yun po yung mahigit 600 over 600 law na we have to observe every single one of them. Ngayon ho, kung hindi po natin ma-observe yung kahit isa lang po doon, na-miss na natin. So, wala pong isang tao sa buong mundo, sa history po ng human, ng mankind, ang naka-observe po noon, maliban lang po sa kanyang buktong na anak na si Hesukristo, na bumili po at nagbayad sa pamamagitan po ng kanyang dugo at sa kanyang buhay, na ma-achieve niya lahat ng law na yun para po sa atin. Yun po yung pag-uusapan natin next week, na mapapag-aralan po natin kung ano po talaga yung good news na sa pamamagitan po sa faith natin sa Panginoong Hesukristo. Doon po ma-achieve po ng Panginoong Hesukristo
para po sa atin ang over 600 law na yon. At doon po natin may inherit ang blessing, hindi po ang cursing, kung hindi ang blessing po na ibinigay po at nirelease ng Panginoong Ama mula po kay Adan, kay Noah, kay Abraham, at saka kay Moses, na binili at ibinayad ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para po ma-receive po natin ngayon pong mga araw na ngayon po, ang buhay po natin na to. 30 minutes na naman po tayo. Marami pong salamat sa mga time ninyo. Meron pa ba kayong comment, sister? So, ano lang natin, katulad ng sinabi mo, tatalakayin natin sa susunod na episode, kabanata, yung kabutihan ng Panginoon Diyos, dahil may pag-asa tayo. Itong mga curses na to, Hindi applicable to. Hindi na to applicable sa atin kung tatanggapin natin Panginoon si Kristo. Yun lang talaga. Yeah. So, yun po ang gospel. Pag-aaralan po natin yun sa susunod na linggo. And yun, salamat po ulit for spending some time with us. We so love you po. And then just come back on. And again, don't forget to like us all dito sa bottom of the screen ho. Thumbs up po, mag-subscribe po kayo dito sa Acts of the Apostle po. Amen. Let's just do the closing. Father God, Panginoong Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong pangako, Panginoon. Lahat po ng inyong pangako at blessing na ibinigay po ninyo sa mga nakaraang tao po na ginamit ninyo, Panginoon, para po makarating sa amin, sa Hesukristo, Panginoon. Hinihingi po namin iyon, na-release po ninyo sa amin, Panginoon, at ibigay po niyo sa amin at sa aming mga darating pang mga henerasyon na manggagaling sa amin, Panginoon. Papasalamat po kami sa mga araw namin na maging ligtas at maging kapakipakinabang, hindi lang po sa amin, maging sa mga ibang tao po na makakasalamuha po namin sa buong linggo na ito. Marami pong salamat sa safety, marami pong salamat sa blessing. Sa inyo pong pangalan, Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami at i-lift po namin ang buong linggo namin ng mga darating sa inyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, tinatanggap po namin ang lahat ng ito. Amen. Amen.